Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-ali at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ang pagkilala natin sa Kanya ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya't upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok't balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masiding katakutan. Sa ganoong kalagayan, Panginooy tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Mabuti ang Panginoon, Siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Panginooy nagtatanod sa wala nang sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May ligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sa krus ni Kristo tinangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, ang sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.
ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung mayroon man pong isang bagay na natitiyak ko lahat tayo ginagamit, ito'y walang iba kundi ang salamin. Tingnan nyo nga ang katabi nyo, mukha bang nagsalamin yan? No? Mukha naman, no? Dahil maaayos lahat. Lahat tayo, natitiyak ko, kahit papaano humaharap sa salamin. Baka nga ang tanong ay, hindi kung humaharap ka sa salamin, kundi ang tanong, ilang beses kang humaharap sa salamin. Iba siguro sa atin, miyat-miya. Kaya nga iba, kahit ang cellphone, parang salamin na din. Ginagamit na mistulang salamin. Mahiwaga ang salamin. Kaya nga iba sa atin, minsan, parang kinakausap na lang din ang salamin. Salamin, salamin sa dingding. Kailan mo sasabihin, nasaan ang pag-ibig? Lahat tayo'y napapatanong. Minsan wala ka ng ibang mapagtanungan, kaya sa salamin ka na lang nagtatanong. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Siguro nga, napakahilig natin humarap sa salamin. Kaya nga't mahilig din natin at popular kantahin, nabibighani tayo sa mahiwagang salamin, sa salamin sa dingding. Ngunit may ibang klaseng salamin akong nais itanong sa ating lahat. Ano nga ba ang salamin ng ating buhay? Bakit nga ba tayo nagsasalamin? Para ayusin, tignan ang ating sarili. Kaya nga't sa mas malalim na pamamaraan, maganda rin tanungin, ano ang salamin natin sa buhay? Sa Ebanghelyo, narinig natin, napatanong si Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Ang una niyang tanong, sino raw ako ayon sa mga tao? Para bagang sinasabi niya, anong sabi ng ibang tao? Mga kapatid, minsan parang ganun ang salamin natin sa buhay. Gusto mong malaman sino ka? Gusto mong malaman maayos ka? Gusto mong kamustahin sino ka? Anong kailangan mong tanungin? Ano bang sabi nila? Kaya nga minsan, ganun lagi ang ating mga tanong. Siguro kanina, habang nagbibihis kayo, nakaharap kayo sa salamin, napapatanong kayo, ano kayang sasabihin nila sa susuot ko? Sana mapansin nila, bago tong suot ko. Manigas sila sa inggit pag nakita nila ang aking suot. Minsan napapatanong ka, uy, anong sabi nila? Masarap ba ang luto ko? Maganda ba ang ayos ng bahay natin? Sabi ng mga kaklase mo na dumalaw dito. Minsan,
ang binibigyan timbang natin, ano ang sabi ng iba. Kaya nga minsan kahit sa mga pamilya, pag nagtatalo sa pamilya, ang kadalasang pinagmumulan ng pagtatalo, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Di po ba? Kaya minsan, hindi pa dapat ikasal, pipilitin yung ikasal, dahil ang lagi niyong sasabihin, baka kung anong sabihin ng ibang tao. Kaya magpakasal na kayo. Nakakahiya. Dahil baka kung ano na lang ang sabihin ng ibang tao. Ganun ba tayo? Ganun ba ang ating salamin? Ang sasabihin ng iba? Doon na lang ba nakasalalay ang ating nagiging desisyon sa buhay? Kaya nga minsan, pag may nagtanong, sino ang tutulong? May nasunugan na naman kahapon. Halimbawa, may manawagan dito sa Quiapo. Sinong tutulong? Magsisilit ng bigas, ng delata. Anong minsan ginagawa natin? Titingin ka muna sa tagiliran mo. Magtataas ba ng kamay sila? Pag di nagtaas, hindi na rin ako magtataas. Pag nagtaas sila, hindi ako papatalo. Ako din. Ganun ba tayo? Anong sabi ng iba? Ngunit may ikalawang tanong si Jesus Nazareno. Kayo, sino ako sa inyo? Kanina, ang ating salamin ay anong sinasabi ng iba? Opinyon ng iba. Ngayon naman, ang sagot sa tanong, sino ako? Ay ano naman ang sabi mo? Kung ang ibang tao, ang mabigat na timbang ay sinasabi ng iba, ang iba namang tao, para sa kanila, ang sukatan lang, anong sabi ko? Mas mahirap kausap yun. Hindi magpapatalo yun. Kasi ang gusto lang niyang mangyari, yung sinabi ko. Tumigil ka na. Ito ang gusto ko. Tapos ang usapan. May ganun ba kayong kasama sa bahay? Mahirap yun, di po ba? Magsasalita ka pa lang, tumigil ka na. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko na yan. May mga ibang tao, pakiramdam nila, alam nila ang lahat. Kaya ang mahalaga lang ang sasabihin ko. Yan ba ang salamin mo sa buhay? Yan ba ang iyong mahiwagang salamin at salamin sa dingding? Ang gusto mo lang, ang sinasabi mo lang, ang pinapanigan mo lang. Tama na sana si Pedro, pero nagkamali pa rin siya. Kaya anong sabi ni Jesus? Nung sinabi kasi ni Jesus sa Nazareno, okay na Pedro, nung sinabi mo, ikaw ang Kristo, ang Diyos ang nagsabi niyan sa'yo. Pero nung sinabi ni Jesus sa Nazareno, kailangan kong mamatay sa krus, anong sabi ni Pedro? Lord naman, wag naman ganyan. Hindi yan kasama sa usapan natin. Hindi yan ang gusto ko. Hindi yan ang sabi ng iba. Anong sabi ni Jesus sa Nazareno kay Pedro? Lumayo ka, Satanas. Sa ibang salin, anong sabi ni Jesus sa Nazareno? Sumunod ka sa akin. Pwede pang isang salin. Tumingin ka sa akin. Kaya ka naliligaw eh. Kaya ka nalilihis. Kaya nagiging pasaway. Humarap ka sa akin. Sa makatwid, para bagang sinasabi ni Jesus sa Nazareno, ako ang gawin mong salamin. Sa akin ka tumingin. Bakit daw po? Bakit si Jesus sa Nazareno ang pinakamaayos, pinakamainam na salamin? Sapagkat siya ang salamin ng Diyos at salamin ng tao. Kay Jesus sa Nazareno, nakikita natin ang Diyos sapagkat siya'y Diyos na totoo. Siya ang anak ng Diyos. At anong ipinapakita ni Jesus sa Nazareno? Hindi Diyos na mapagmalaki. Sa atin kasi, pag Diyos, ang tingin natin, makapangyarihan, siga. Kaya nga yung ibang tao, sinasabi natin, nagdidiyos-diyosan. Kasi pinipilit niya ang lahat, sumunod sa Kanya, yumuko sa Kanya. Pero ganun ba si Jesus sa Nazareno?
Ipinakita niya kung sino ang tunay na Diyos. Ang Diyos na hindi pinaglilingkuran kung hindi siya ang naglilingkod. Ang Diyos na hindi siya yung pag-aalaya ng buhay, kundi siya ang nag-aalay ng buhay. Isang Diyos na mapagkumbaba. At ikalawa, dahil siya'y taong totoo, siya rin ay salamin ng tao. Gusto mo pong malaman kung sino ka? Gusto mong malaman kung ano ang kaya mong gawin? Gusto mong malaman ano ang misyon mo sa buhay? Humarap ka lagi kay Jesus Nazareno. Ipapakita niya kung sino ka. Ipapakita niya kung ano ang kaya mong gawin. Ipapakita niya kung ano ang dapat mong gawin. Kaya daw tayo minsan nalilito, naguguluhan, nag-aaway-away. Ang salamin natin sa buhay, yung sinasabi ng iba. Ang salamin natin sa buhay, yung gusto natin. Pero kung ang salamin pala natin, si Jesus Nazareno, mas magiging maayos ang lahat. Sabi nga po ni San Juan Pablo II, ipinapakita ni Jesus kung sino ang tao at ang pinakamataas na pagtawag ng tao. Jesus is the revelation of man and brings to light His highest calling. Kapag nakikita sana natin si Jesus Nazareno, tinataas pa natin ang ating kamay, tumitingala tayo sa Kanya, sana makita din natin, ganun tayo dapat. Kung si Jesus Nazareno mapagpatawad, ganun din tayo dapat. Kung si Jesus Nazareno mapagbigay, ganun din tayo dapat. Kung si Jesus Nazareno mapagmatiis, ganun din tayo dapat. Tandaan natin, siya rin ay salamin natin sa buhay. Baliwala ang isang deboto, tingin ka nga ng tingin kay Jesus Nazareno, maramot ka naman. Mapang-away ka naman. Hindi ka marunong magpatawad. Baka sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, lumayo ka Satanas. Humarap ka sa akin. Tignan mo ako. Mga kapatid, gaano ka ba kadalas humarap sa salamin? Sana sa buhay din natin, humarap tayong madalas kay Jesus Nazareno. At sa pagharap natin sa Kanya, hindi lang tayo hihiling, hindi lang tayo magmamakaawa. Sana makita natin kung sino talaga siya at makita din natin kung sino talaga tayo. Sapagkat si Jesus Nazareno ang salamin ng Diyos at salamin ng tao. Kaya't sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sa inyong harapan sapagkat nais namin kayong makita. Sapagkat kapag nakikita namin kayo, naaalala namin na ang tunay na Diyos makapangyarihan dahil sa pag-ibig, awa at pagbibigay. At tuwing nakikita namin kayo, pinapaalala nyo sa amin kung sino kami, kung ano ang kaya naming gawin, kung ano ang dapat naming gawin. Nawa, tuwing makikita ka namin, ito ang lagi naming maalala para lalo ka naming matularan. Sapagkat ang pagkilala at pagtulad namin sa iyo ang maghahatid sa amin hindi lang sa krus ng kaligtasan, kung hindi sa buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming salamin, ikaw ang aming tadhana at kagalakan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami,
Amen. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama upang turuan niya tayong tumalima sa kanyang salita nang sa gayoy lubusan nating makilala at may sa loob ang kanyang anak na si Jesus. Ang ating tugon, Ama, dinggin mong aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos. Patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang tungkuling maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro, at mga katikesta, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatutuo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy ka nawang maghari sa aming puso't diwa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalong-lalo na ng mga kapatid naming nagdurus at nangangailangan, nang sa gayon makilalang lubos ng mundo si Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahaid sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mo magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang mukha ng Diyos at tao. Siya ang ating daan at kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Muli, tayong lahat ay magdasal sa isa't isa. Si Jesus Nazareno ang ating salamin sa buhay. Siya ang mukha ng Diyos at ipinapakita din niya sa atin sino tayo, ano ang kaya nating gawin, ano ang dapat nating gawin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.